sangkatutak na mga accomplishments. Unahin ko lang kasi pinupolitika ninyo versus dito sa maraming mga nagawa, kumpara sa inyo, mag-3 taon na kayo ang gobyernong ito, wala tayong nakitang malalaking projects, wala man lang tayong ipagmalaki sa loob ng 2 taon niya mahigit. Never Marcos again. Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Happy New Year mga kababayan. What's new? Ito'y nakakagimbal at nakakalungkot na balita mga kababayan sa mundo ng politika, sa hanay ngayon ng ating mga namumuno dyan sa administrasyong Bongbong Marcos. Abay, may sabwatan daw. Hala, Diyos ko Lord. Totoo kaya ito? Yan po ang mga balita ngayon na nakikita natin sa social media, sa mainstream media, sa mga balita ngayon na kung saan ay hindi pala or hindi man lang umalma itong mga dating mga pangulo natin sa Pilipinas na kung saan patungkol diyan sa Executive Order 81 na kung saan ang pag-reorganize ng National Security Council dito sa Pilipinas. Isipin nyo ba yan first time nangyari yan sa kasaysayan sa bansang Pilipinas na ang Vice Presidente ay tinalsik, pinatanggal, ginurgor. Ibig sabihin, impeach na. Talagang silent martial law na nga mga kababayan. Dahil sa ginawa ng administrasyong ito, tila ba'y yung sinasabi nilang natitreaten sila dahil sa sinabi ni VP Sara Duterte noong nakaraang buwan. At itong pamumulitika nila kay VP Sara Duterte at sa mag-amang Duterte ay tila ba'y parang kawawa itong bansang Pilipinas, lalong-lalo na tayo, mga ordinaryong mamamayan, mga Filipino citizen, kasama mga OFW natin. Abay, tayo po, ang natitreten. Dahil sa batas na ito, tayo po ang magsasuffer. Isipin nyo naman, ilang dekada na po sa kasaysayan natin. Nung mula pa sa mga naunang mga presidente natin, ay palagi pong naandyan sa National Security Council nakasama sa hanay ang Vice Presidente. Kasi nga pag nag-uusapan natin ang National Council o National Security Council, ito po ay isang paghahanda na kung saan pag mayroon talagang problema sa bansa natin, meron silang alalay na kung saan may mag-advise patungkol sa takbo ng Pilipinas natin, lalong-lalo na sa national defense. Di ba po mga kababayan? Mga nang nakaraang mga taon, mga dekada na po, iba't ibang pangalan na po ang itinayo o isinabatas. Dati po, hindi po yan National Security Council. Nung nakaraang mga taon, sa panahon ni Elpidio, I think, Quirino, National Defense, mga ganyan, National Defense Council, naging National Security Council, marami pong pangalan yan, pero ang Vice Presidente ay nandyan po lagi, Kung ang pinag-uusapan ay National Defense, hindi po nawawala ang Vice Presidente ng Pilipinas. Kasi naman, dalawa yan sila sa pinakamataas na posisyon. Imposible naman na tatanggalin mo ang isang Vice Presidente sa National Security System. Ito'y nagpapatunay lamang na pinopolitika nila itong mga Dutertes. Dito nyo malalaman mga kabayan na wag na po tayong magpabudol. Itong tactics nila, nagreplika lamang sa pangit nilang ugali. Isipin nyo, napaka-selfish nyo naman. Ultimo National
Security Council na para sa bansa, para sa bayan natin, aba ipopolitikahin nyo pa? Ha? Ayaw na ayaw nyo sa mga Duterte. Bakit? Mga kabayan, ayaw nila kasi ayaw na nga nila nang magkaroon pa ng isang presidente na nagmula sa Mindanao. No? Dito natin maiisip, talagang napakarumi ng politika dito sa bansang Pilipinas natin. Isipin ninyo, tinanggal ang vice-presidente, pero nandyan ang minority house leader na kung saan hinalal yan at inappoint ng mga makabayan black. Isipin nyo yan. So, ibig nyo sabihin, ang vice-presidente, in-impeach nyo na, tapos pero ito mga makabayan black, andyan pa din. Anong silbi ng National Security System natin o National Security Council? Sana nga, hindi na lang National Security Council yan Sa administrasyong ito ay matatawag na National Security Problem. Dito nyo makikita. Ayaw na ayaw nila. Sa mga Duterte na kung saan, ang ganda naman na ginawa ni BP Sara at saka ni Tatay Digong. Ito para huwag tayong magkalimutan, mga sambayanang Pilipino, sa mga solid Duterte supporters, i-remind ko lang sa kanila kung ano ang nagagawa ng isang Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong, na kung saan, sa loob ng 6 na taon, sangkatutak na mga accomplishments. Unahin ko lang, kasi pinupolitika ninyo versus dito sa maraming mga nagawa, kumpara sa inyo, mag-3 taon na kayo ang gobyernong ito, wala tayong nakitang malalaking projects, wala man lang tayong ipagmalaki sa loob ng 2 taon niya mahigit. Never Marcos again. Hindi talaga nakaka-proud bilang Pilipino sa bansa natin ngayon. Eto po mga bayan para lang matauhan tayo kasi ang daming naninira ang gusto natin, ipakita natin yung totoong aktual na nangyari sa Pilipinas, nangyaring mga projects, accomplishments, nangyaring mga budget deliberation na kung saan may resibo, may proyekto, at totoong may malasakit sa bansa natin. Recap lang natin na una, kasi nag-research tayo Tinik note natin mga kababayan, huwag tayong magkumpiyansa, huwag tayong lalaban tayo, tuloy ang laban natin para sa mga Duterte. Una, yung drug war ni Tatay Digong. Itong mga tulongges na to, sinisiraan nila kasi daw hindi daw successful. Ang dami daw mga namatay na mga inosente. Kung di ba naman kayo tanga, kung saan nagpapatayan din, sila lang yung mga nag-uunahan na sila kasi nga drug war yung pinag-uusapan. Pangalan yung pinag-iingatan. Kaya nga tinawag ni Tatay Digong lahat ng involved. Maging politician man yan, celebrities, from top to bottom, mga kabayan, ito, drug war, Duterte's campaign against illegal drugs. Napaka-successful yan. Lahat ng bansa, lalo na sa Southeast Asia, is proud na proud kay Tatay Digong. Pati na mismo, sa mga nangungunang bansa, sa Amerika, noong panahon pa ni Trump, at sa mga lugar pang talagang yung paggawa ni Duterte ng war on drugs ay tumatak. Number 2, Boracay Rehabilitation, Renovation. Hindi yan madali kasi walang ibang nakagawa yan, Tatay Digong lang. Pangatlo, yung Bells of Balangiga. Return of Balangiga Bells. Isipin nyo yan. Ang tagal na panahon, kung sinong presidenteng dumani, wala man lang isang politiko or isang presidente ang nakapagpasauli or bumalik sa atin yung Balangiga Bills, mga kabayan, na kung saan ang dami pong nangyaring karahasan dyan, ang daming yung pakikipaglaban ng ating mga kabayan noong unang panahon. Eto, si Tatay Digong lamang ang nakakuha ng Balangiga Bills. Number 4, adjusted salaries for government officials. Isipin ninyo, ang ganawa ni Tatay Digong, nag-salary increase. Men in uniform, lahat mga halos sa gobyerno. Grabe po yung ginawang sahod sa kanila. Times 2. Investment in the armed forces capabilities, AFP modernization. Created centers for assistance in healthcare and social services.
Malasakit Center. Isipin nyo naman kung ano nangyari ngayon sa Malasakit Center. Iba't ibang mga buildings, mga offices na itinilaga sa pamumuno ni Tatay Digong, Luzon, Visayas at Mindanao. Andyan ang Malasakit Centers. Napapakinabangan ng taong bayan. Grabe naman kayo. Free education, expanded access to free tertiary and vocational education. Di ba? Huwag tayong magkalimutan nga. 10-year passport, issued 10-year passport for overseas Filipino workers, mga OFWs. Ang nakakatamasa, nakaka-benepisyo niyan. 10 years is grabe na yun, no? 10 years validity of passports. 10 years driver's license. Introduce 10-year validity for driver's license. Binondo Intramuros Bridge. Constructed a new bridge connecting Binondo and Intramuros. Walang ibang nakagagawa niyan. Tatay Digong lang. Huwag tayo magkalimutan, Cavite LRT expanded light rail transit to Cavite. From Aquino to President Rodrigo Duterte, the LRT line. Isipin nyo yun. Huwag tayong magkalimutan. The LRT Line 1, Cavite Extension Project, continued to progress. Sino ngayon nyo ang tunay na may malasakit at may gawa? Isa pa, free housing, provided housing for low-income families. Pang-13, healthcare emergency assistance. This program aimed to provide support to healthcare workers and facilities. Number 14, di ba? Ang dami. OCA, One COVID-19 Allowance. The One COVID-19 Allowance was introduced to provide additional financial support to healthcare workers who were on the front lines of the pandemic. Di ba? Isipin niyo po yun, Huwag tayong magkalimutan, huwag tayong maglokohan dito. Tax reform. Pang-16, build program ni Tatay Digong na kung saan ang daming flyover, ang daming coastal roads to Tulay Airport. Ang dami po. Pang-17, anti-terrorism law. Enacted the Anti-Terrorism Act of 2020. Universal health care. Dito pumapasok ngayon yung itong mga controversy natin dyan na kung saan mapapaisip ka, walang subsidy. Zero subsidy sa PhilHealth. Ito ay paglabag sa Universal Health Care Law na ni-implementa ni Tatay Digong. Di ba? Water crisis response. Imagine niyo naman yung ginawa ni Tatay Digong na patungkol dyan, no? Itong water crisis response. Talagang pinagtuunan yun ni Tatay Digong ng pansin. Isipin nyo yan, PhilHealth improvements. Infrastructure in remote areas. 22. Support for micro, small, and medium enterprises or MSMEs. The effective liberation of Marawi City infrastructure repair. Alam naman natin yung nangyari sa Marawi. Nung nagkaroon ng siege doon, yung mga mauti. Di ba? 8888 Citizens Compliance Center. Itinatag yan ni Tatay Digong. The Anti-Red Tape Authority. ARTA. Isipin nyo ba yan, National ID System. Yan. Yan ang mga tatak Duterte. Formerly known as the Philippine Identification System or PhilSys. Yan po ngayon, Nandyan pa po. Gamit na po natin yung ID system na yan. Mitigation of tanimbala. Isipin nyo kung gaano kasakit sa ulo yung tanimbala niyan sa panahon ni Noynoy Aquino. Laglag bala, scam, eliminate the scam, and improve the integrity of airport security operations. Anong ginawa ni Tatay Digong? Yung naglagbala, yung tanimbala, nawala. Ganun katindi ang pamumuno ng isang Duterte. Pang-28, China relations. Focused on improving ties with China, including economic and trade partnerships, despite ongoing disputes in the South China Sea. Alam naman natin, yung gusot sa South China Sea, na kung saan sa pamumuno ni Tatay Digong, ilabas-pasok po yung mga kababayan natin
nangingisda dyan, wala namang balakid, wala namang gulo. Ganon ang relasyon ni Tatay Digong sa China kung paano makikipagkaibigan, makikipagnegosyo. O, hindi gaya ng iba dyan, kung ano ng paninira, nekesyo, magtapang-tapangan kuno, at lalaban sa China, tao pa lang nga, population pa lang, talong-talo na tayo. O, the Asian Engagement, number 29, pang-29 na accomplishments si Tatay Digong, active participated in the Association of Southeast Asian Nation or ASEAN to bolster regional cooperation and integration. Alam niyo naman si Tatay Digong, pag nagkaroon ng ASEAN, nangunguna yan. Talagang pinapalakpakan at pinakikinggan ng ASEAN, lalong-lalo na pag nagkaroon sila ng ASEAN Summit. Di ba? Japan strengthened relations through economic aid, investment, and infrastructure projects. Di ba, isipin ninyo, nagkaroon tayong mga proyekto, no? Tie up tayo diyan sa mga taga-Japan or mga contractor. Yung mga biggest project, isa ang Japan na nakatulong din sa atin through the good leadership of Tatay Digong. Middle East, work on strengthening ties with Middle Eastern countries, particularly for labor and economic agreements. Number 32, mga kababayan, Bureau of Customs Reform. Isipin nyo naman, ang daming gusot dyan. Nung unang namamahala dyan, talagang talamak sa Bureau of Customs, mga kababayan. Kasali yan sa mga nagawa ni Tatay Digong. Free irrigation services. Pang-34, disaster response. Di ba? Pag may mga sakuna, may baha, or mayroon tayong mga upcoming na mga typhoons or super typhoons, talagang nangunguna. Ang pagbibigay tulong, relief goods, na kung saan papasok pa lang yung baha, ay nakaredy na po yung disaster team. Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi gaya ng gobyerno ngayon, na kung saan, patatapusin nilang daw ang bagyo, saka pa sila papasok. Abay, lintik na pag-ibig yan. Energy projects. Yan, isa yan ni Tatay Digong sa kanyang accomplishments. The development of Dolomite Beach in Manila Bay. Isipin niyo naman, bansang Pilipinas, ang kapital natin ay Manila. Tapos pagdating sa ating mga turista, mga babayan, balikbayan, ang nakikita nila agad, itong Manila Bay na kung saan, dugyot ang baho, umalingasaw. Pero sa pamumuno ni Tatay Digong, ang imposible ay naging posible. Tayo huwag tayong maglukuhan. Ngayon nga, tingnan yung Manila Bay o Dolomite Beach. Unti-unti nang nasisira kasi nga kulang ng maintenance. Isipin nyo, kayo na lang mag-decide kung bakit kulang ng maintenance yan. Okay? Pang-37. The burial of former President Ferdinand Marcos Sr. at dalibingan ng mga bayani. Isipin nyo after all, sa lahat ng mga dumaang mga presidente, si Tatay Digong pa talaga ang nagpalibing sa kanilang ama diyan sa libingan ng mga bayani. Di ba? How sad, no? Talagang ginawa ni Tatay Digong ang lahat. Kung ano yung mga pangako niya, kung ano yung nakakabuti. Ganon ang Duterte. Ganon si Tatay Digong. Next, United States maintained a complex relationship balancing defense cooperation with criticism of U.S. policies. Isa yan. 39, tax enforcement and penalties. The Duterte Administration Bureau of Internal Revenue imposed substantial penalties on tobacco companies, including Philip Morris, Fortune Tobacco Corporation, for failing to pay the correct amount of taxes. Isipin nyo yun, mga bayan, walang isang presidente ang nagpabayad sa isang napakamakapangyarihan at malaking negosyante, no, sa may-ari ng Philip Morris dyan sa tobacco industry. Kasi nga, hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pag sinabi ng Tatay Digong, pag hindi mo ipasara yan, I give you 10 days. Magbayad ka kung hindi, ipasara ko yan. Ganon si Duterte, ganon si Tatay Digong. Anong nangyari ngayon? Ayaw na ayaw nila. Kasi ngayon, gusto niya politikahin nila ang mga Duterte para wala ng Duterte na mamuno sa atin by next year, 2028.
para hindi na makatakbo itong si Ma'am Sara Duterte. Pero take note, the more po na binababa ninyo ang dignidad ng aming Pangulo or aming Vice Presidente, ay ang taong bayan po ay hindi nakakalimot. Gaya nitong mga accomplishments ni Tatay Digong. Dito natin makikita na wala sa ayos. No? Tatanggalin mo ang Vice Presidente sa National Security Council, tapos ang ipapalabas ninyo ay threatening. Kasi naging threaten, kasi may sinabi si Ma'am BP Sara Duterte na kung saan, ngayon yun yung mga gusto nilang atakihin si BP Sara Duterte. Pero wag nating kalimutan, itong ginawa nilang pag-alis or pagpapatalsik kay BP Sara Duterte, ito ay silent martial law. Kung baga, sa kanilang hanay, in-impeach na sila. Kaya magtataka ka, may sabuatan nga ba dyan? Kasi ang mga former presidents, iilan na lang yan sila ngayon na natitira dyan, yung buhay. Wala man lang komento, wala man lang reaction. Mapapaisip ka, anong nangyari? Kayo ba mga babayan, kung tatanungin ko kayo, may sabuatan nga ba? Di umano kasi yun yung nakikinig, yun yung nababasa natin, naririnig natin ngayon. Trending yan. Pagdating sa National Security Council, ang pinag-uusapan dyan, national defense. Okay? Hanggang dito na lamang mga babayan. Huwag tayong pananaig. Tuloy ang laban, tuloy ang suporta. Protect the Constitution, protect the Dutertes and BP Sara Duterte. Maraming salamat po and God bless us all.